How He Loves. Yan po ang pamagat ng awit na ating napakinggan sa ating pagsisimula po ng ating daily devotional. Magandang araw at magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tumatangkilik sa ating daily devotional. Ito po si Pastor Rene Alog at binigyan tayo uli ng pagkakataon ng ating Diyos na tanggapin ang kanyang banal na salita. Alam ko po ng ating puso at ang ating katauhan ay uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Maraming salamat po at kung ito po ay nagiging pagpapala po sa inyo, ang daily devotionals ay pwede din pong maging pagpapala sa iba. So, i-share po natin ang daily devotional na ito upang ang natatanggap nating biyaya ay matanggap din ng ating mga kaibigan, kaklase, katrabaho, kaopisina, at ang ating mga kaibigan sa Facebook natin. So bago po tayo magsimula sa ating discussion, ay samahan niyo po ako sa pananalangin. Let us pray. O our God in heaven, isa na naman pong araw ang ibinigay mo sa amin upang kami ay tumanggap ng mga spiritual na biyaya. Salamat po because we believe and we know that this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, for this day is holy to you. Banal na araw ito. Maraming pagpapalang naghihintay sa amin. Simula sa aming devotional ngayon, sa aming mga trabaho, sa gawa ng aming mga kamay, ang pagpapala mo. Idinadalangin ko po, I am praying for those who are sick right now. Mga may sakit na miyembro ng aming pamilya, may sakit na mga mahal namin sa buhay. Ibaba mo po, i-release mo po ang healing, ang miracles sa bawat isa. Ang provisions na rin sa lahat ng pangangailangan at lahat ng kalakasang kailangan sa mga kahinaan namin. And the anointing that we need, Lord, to understand your word today. In Christ's name we pray. Amen and Amen. Ang ating pong topic ay Playing with Sin. Yan po ang title. Playing with Sin. Mahirap pong maglaro sa kasalanan o maglaro ng kasalanan sapagkat pagka na-realize ng isang tao na siya ay naglalaro sa kasalanan at gusto na niyang umalis, baka mahirapan siyang umalis sapagkat baka lumalim na masyado ang kalagayan ng isang tao sa kanyang paglalaro sa kasalanan. Ang ating pong key passage ngayon ay mababasa po natin sa Judges chapter 16 verses 1 to 20. So bear with me, medyo mahaba pong ating reading ngayon. Judges chapter 16 verses 1 to 20. And I will read from the New International Version Bible. Let's read. One day, Samson went to Gaza, where he saw a prostitute. He went in to spend the night with her. The people of Gaza were told, Samson is here. So they surrounded the place and lay in wait for him all night at the city gate. They made no move during the night, saying, At dawn, we will kill him. Verse 3, But Samson lay there only until the middle of the night. Then he got up and took hold of the doors of the city gate, together with the two posts, and tore them loose, bar and all. He lifted them to his shoulders and carried them to the top of the hill
that faces Hebron. Sometime later, he fell in love with a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. The rulers of the Philistines went to her and said, "See if you can lure him into showing you the secret of his great strength and how we can overpower him, so we may tie him up and subdue him. Each one of us will give you 1,100 shekels of silver." So Delilah said to Samson, "Tell me the secret of your great strength and how you can be tied up and subdued." Samson answered her, "If anyone ties me with 7 fresh bowstrings that have not been dried, I'll become as weak as any other man." Then the rulers of the Philistines brought her 7 fresh bowstrings that had not been dried, and she tied him with them. With men hidden in the room, she called to him, "Samson, the Philistines are upon you." But he snapped the bowstring as easily as a piece of string snaps when it comes close to a flame. So the secret of his strength was not discovered. Then Delilah said to Samson, "You have made a fool of me. You lied to me. Come now, tell me how you can be tied." And he said, "If anyone ties me securely with new ropes that have never been used, I'll become as weak as any other man." So Delilah took new ropes and tied him with them. Then with men hidden in the room, she called to him, "Samson, the Philistines are upon you." But he snapped the ropes of his arms as if they were threads. Verse 13. Delilah then said to Samson, "All this time you have been making a fool of me and lying to me. Tell me how you can be tied." He replied, "If you weave the 7 braids of my head into the fabric of the loom and tighten it with the pin, I'll become as weak as any other man." So while he was sleeping, Delilah took the 7 braids of his head, wove them into the fabric, and tightened it with the pin. Again she called to him, "Samson, the Philistines are upon you." He awoke from his sleep and pulled up the pin and the loom with the fabric. Verse 15. Then she said to him, "How can you say I love you when you won't confide in me? This is the 3rd time you have made a fool of me and haven't told me the secret of your great strength." 16. With such nagging she prodded him day after day until he was sick to death of it. So he told her everything. "No razor has ever been used on my head," he said, "because I have been a Nazirite, dedicated to God from my mother's womb. If my head were shaved, my strength would leave me, and I would become as weak as any other man." Last 3 verses. When Delilah saw that he had told her everything, she sent word to the rulers of the Philistines, "Come back once more. He has told me everything." So the rulers of the Philistines returned with the silver in their hands. 19. And putting him to sleep on her lap, she called for someone to shave off the 7 braids of his hair, and so began to subdue him, and his strength left him. Last verse. Then she called, "Samson, the Philistines are upon you." He awoke from his sleep and thought, "I'll go out as before and shake myself free." But he did not know that the Lord had left him.
Blessed be the reading of the word of the Lord. So yan pong ating topic, playing with sin. At dito po sa ating binasa, napakalinaw na siya ay nagkaroon ng paglaro sa kasalanan. Siya ay, nung yung ating devotion kahapon, he went to Timna, another involvement sa isang babae. At ngayon ay pumunta siya sa Gaza. And alam niyo yung unang bahagi ng istorya nating binasa ay nakipagtaalik sa isang prostitute. And napunta siya sa isang lugar sa Valley of Sorek. At si Delilah naman ang babae na kanyang kinahulugan ng loob. So, 3 beses niyang nilaro si Delilah at hindi niya nire-reveal ang kanyang sikreto ng kanyang lakas at kanyang pambihirang lakas. Ngunit inaraw-araw siya ni Delilah sa katatanong until si Delilah ay sabi niya halos ikamamatay na niya yung pagiging hopeless na parang hindi na i-reveal ni Samson yung kanyang secret. And sa huling bahagi ng ating binasa, sinabi na niya na ako ay Nazirite, ako ay itinalaga ng aking mga magulang nung ako'y nasa sinapupunan pa. Na bilang isang Nazirite, alam niya ang kanyang calling na bilang isang Nazirite, hindi dapat ako gugupitan o puputulan ng buhok dahil yan ang pinanggagalingan, yan ang panata ng aking mga magulang bilang Nazirite ay hindi dapat napuputol o ginugupit ang aking buhok. At dahil nireveal na niya lahat ang kanyang sikreto at dahil hindi na siya makaalis sa patibong ng kanyang kahinaan, alam niyo yun, yung topic natin kahapon, your weakest point. Ang puntirya, ang focus ng kaaway sa mga panahong gusto tayong isahan ay aalamin niya kung saan tayo mahina, kung ano yung ating kahinaan at doon niya tayo papainan ng mga bagay na mahirapan tayong tumanggi. Alam naman na po natin na si Samson ay itinalaga sa Diyos, isang Nazirite, hindi niya kinompromise, supposed to be, ang kanyang calling, ang kanyang destiny. Kaya lang, hindi niya iningatan yung kanyang calling, yung kanyang pagiging Nazirite, at siya mismo ang pumupunta pa, lumalapit sa mga lugar kung saan lalong maiisahan siya sa kanyang kahinaan. 3 pong istorya po itong nabanggit natin mula kahapon na may mga siya mismo ang pumupunta para puntahan itong babae, iba nga ay prostitute. At yung pinakahuli na si Delilah, doon na na-reveal, na bulgar ang kanyang sikreto ng kalakasan. Dahil sa walang humpay na prodding, na pag-i-insist, halos magmakaawa si Delilah para alamin, para malaman ang sikreto ng kanyang kalakasan. So, the Bible in Romans 6:16, nais nating basahin po ang Romans 6:16. At ito po ang sabi. Okay.
Romans 6:16. To whom you yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey. Yan po ang sabi ng Romans 6:16. Kung kanino mo nga naman ipagpapasakop ang iyong sarili, doon ka susunod bilang alipin ng isang taong o isang kapangyarihan na mas mataas sa iyo. So, if you play with sin, kapag tayo po ay naglaro ng kasalanan, we break the spiritual law of God and we become a servant and a slave to sin. Kapag pinaglaruan natin ang kasalanan, yung nga sinasabi ko pa kahapon, binebreak natin ang spiritual law of God sapagkat ayaw po ng batas ng Diyos na tayo ay maglaro sa kasalanan at dumati ang panahon maging alipin na tayo ng kasalanan. At tayo ay magiging servant, magiging slave ng kasalanan. At yan po ang buong istorya. If you read this particular chapters, 15, 16, and the following chapters of the book of Judges, makikita ho ninyo na ang downfall ni Samson ay yung kanyang hindi pag-iingat sa kanyang destiny, sa kanyang calling, sa kanyang ipinagagawa sa kanya ng Panginoon bilang isang deliverer ng Israel sa kamay ng mga Philistines. Pero meron siyang calling, pero at the same time, naglalaro siya sa kasalanan. Alam niyang meron siyang special na calling mula sa Diyos. Alam niya na meron na siya ay unique na judge sa kanyang panahon. Pero hindi naging consistent, hindi naging parallel yung kanyang calling, yung kanyang destiny doon sa kanyang practice. Hindi nakikita sa kanyang buhay na pinangangalagaan niya yung ibinigay sa kanya ng Diyos na espesyal na pagkakatawag. Wala pong ibang tao na nilikha ang Diyos na may ganyang pambihirang kapangyarihan, pambihirang lakas, maliban kay Samson. At ito nga po, yung kwentong binasa natin, Judges 16, verses 1 to 20, ang nangyari kay Samson. Samson had gone down there sa mga places for few kicks, mga pansamantalang exposure sa sin. Timna, napunta siya sa Gaza, sa Valley of Sorek. But now he was hooked. Alam niyo ho yung pain po, yung pain para manghuli ng isda. Yung isda, alam naman na niya yan na minsan diyan na siya mahuhuli eh. Iikot-ikot lang, pero dahil hindi lumalayo at kumakagat-kagat dun sa pain, hindi niya namamalayan, nahook na siya. Ganyan po ang kasalanan. Sa simula, parang wala namang epekto kasi nandun ka pa lang sa paligid ng pain. Pero the moment sinakmal mo na yan, pumasok ka na sa patibong, hindi ka na makakawala kasi may hook po na nakakabit doon sa snare, doon sa bait. Ganyan din po ang kasalanan. He had become a slave to his passion. Yung kanyang hindi maiwasang kahinaan ay naging dahilan ng kanyang pagbagsak. He had become a slave to his own passion. God had a purpose for his life. Di po ba?
Ipinanalangin ito ng kanyang mga magulang. At dumating ang angel pa nga para isabihin sa kanyang mga magulang na magkakaanak sila at itatalaga ang anak nila bilang isang Nazirite. So, may layunin ang Diyos sa buhay ni Samson. But Samson had let Satan cross-circuit that purpose. Inunahan ng kaaway. Alam din ng kaaway na may calling si Samson, na siya ay isang special na nilikha ng Diyos na may pambihirang lakas. Pero North Circuit ni Satan ang layunin na yun ng Diyos sa buhay ni Samson. He was no longer the anointed judge. He was no longer the anointed leader. Kaya lagi nating sinasabi, what brought you there will not keep you there. Hindi po pwedeng may ginawa ka kaya mo narating ang isang position o isang calling, pero pag sinira mo na yung dahilan kaya mo narating yon, magsisimula na rin ang downfall. Dumating na nga sa buhay ni Samson, hindi na siya anointed judge, hindi na siya naging anointed leader. Naalala nyo sa binasa natin kanina, na every time sasabihin ni Delilah, may mga Philistines at sila'y narito para huliin ka. Pero pag gumigising si Samson, nakakalas niya yung anumang tinatali sa kanya. Pero sa pang-apat, nung nireveal na niya yung kanyang sikreto, paggising niya para harapin ang mga Philistines na dumating, wala na siyang lakas. Iniwan na siya. Sabi po doon sa verse 20 kanina, if I will read. Sabi sa verse 20, Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free as before. So meron pa rin siyang reference na ito yung ginagawa ko lagi pagka may mga kalaban, gigising lang ako at papagpagin ko lang kung anong nakakabit sa akin, ay magtalsikan kung ano bang iginapos sa akin. So I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Yan po ang masaklap na kalagayan. Na minsan, hindi natin alam na yung the same anointing na meron tayo noon ay wala na pala sapagkat naglaro tayo ng kasalanan sa buhay natin. So instead, he groveled at the feet of sin. So tignan niyo po ang humiliation na nangyari sa kanya. Look at the humiliation of this champion who had become completely defeated. Sa unang mga kwento ng buhay ni Samson, walang sino mang makatalo sa kanya. Walang sino mang gapos sa kanya sa sobrang lakas niya. Pero nung iniwan na siya ng Diyos, dahil dumating na yung punto na ang dami ng warning, ang dami ng mga warning na binigay, wag mong gawin yan. Ikaw ay ganito, ikaw ay anak ng Diyos, may calling ka sa Diyos. Ang daming warning, pati mga magulang niya ay nagbigay ng babala sa kanya. Pero lahat ng mga warnings pumasok dito, lumabas dito. At nagpatuloy siya sa mga bagay na masama. Napuno na. Sukdulan na. At umabot na sa sitwasyon na iniwan na siya ng Diyos. Kaya nung iyong inaasahan niyang lakas uli, ay naglaho na. At yung dating champion, nakita niyo ho ang kanyang humiliation, siya ay completely defeated by the Philistines.
Samson gave in to the demands of the enemy and surrendered the secret of his strength. Alam niyo yan, ang kaaway po. Kung hindi kanya makuha sa dahan-dahan, hindi kanya makuha sa mabilisan, dadahan-dahanin kanya until hindi mo namamalayan, bumigay ka na pala. Kaya talagang ingatan po natin ang ganitong mga sitwasyon. Ito po ay aral sa atin. Ito ay lesson sa ating mga Kristiyano. Hindi lamang ito totoo kay Samson. Maaring ito ay may mga nakaka-relate sa atin. Na pag nakarinig na tayo ng conviction ng Diyos, pag nakarinig na tayo ng mga pagpapayo, correction sa mga taong nagmamahal sa atin, pakinggan natin sapagkat ang danger po niyan, baka tumigas na po ang puso natin at nag-expect tayo na nandyan pa ang Diyos. Pero pag in-exercise na natin yung ating gifts, yung ating mga calling, ay damang-dama mo na wala na ang Diyos sa iyong mga ginagawa. So, if this had been just a natural secret, it would have been sad enough. But to give away the secret of spiritual power, we are betraying God. No? It shows the lowest level to which sin can take a person. Alam mo naman na may calling ka, pero hindi mo pinapahalagahan yung calling, special calling ng Diyos sa iyo. Ito ay isang mukha ng betrayal sa Diyos. Kapag alam natin na meron tayong special calling sa Panginoon, pero tayo po ay hindi natin pinapahalagahan, na willing tayong okay lang na mawala ang anumang calling, anumang giftings, anumang talents na binigay sa atin, para rin nating binebetray ang Diyos na nagbigay sa atin yan. Huwag na huwag nating gagawin. So as he slept with his head on her lap, i-figure out niyo po, siya po'y nakatulog sa lap ni Delilah. And Delilah called for a man to cut Samson's hair. Habang siya'y mahimbing na nakatulog sa lap ni Delilah, nagtawag si Delilah ng gumupit sa kanyang buhok. Then she said, "The Philistines be upon thee, Samson." And he awoke. Yung binasa natin kanina sa verse 20. He awoke out of his sleep and said, "I'll go out as at other times." So meron siyang point of reference. Dali lang yan. Lagi kong ginagawa yan. Papagpagin ko lang kung anong itinali, ginapos sa akin. And he wished not that the Lord was departed from him. In other translation. So the Bible says, as at the other times, Samson rose and shook himself, but something was different this time. Kapag yung dati nating effectiveness, yung dating anointing sa buhay natin, pag gumawa tayo ng ministry, damang-dama mo, nakasama natin ang Diyos, kasama mo sa iyong paggawa, then pag hinaluan natin yan ng paglalaro sa kasalanan, di natin napapansin na dahan-dahan nawawala na rin yung dati nating cutting edge, yung dati nating sharpness, yung dati nating anointing. Mapapansin mo yan. Dati anointed to, parang pumurol, parang naging dull yung kanyang ministry. Mainly because meron ng activity yan na naging dahilan kaya tuluyan ng lumisan ang Diyos sa kanyang ministry.
Samson felt for the power of God, but it was no longer there. Yun po ang mahirap na sitwasyon. Yung sanay ka na ba na when you do something for God, ay damang-dama mo yung presence niya, damang-dama mo yung anointing niya, damang-dama mo yung kanyang grasya habang ginagawa mo. Pero pag may kasamang kasalanan along the way at gagawa ka uli ng ministry, hindi mo na mararamdaman yung the same power, the same anointing na nararamdaman mo, nararanasan mo, na experience mo sa mga naunang ministry. So Samson felt for the power of God, but it was no longer there. The power of God that had come upon him when he battled with the Philistines, the power of God that was upon him when he carried away the gates of the city, ganun siya kalakas, he carried away the gates of the city. The power of God that was upon him when he was attacked by a lion. Alam niyo yung kwento na yon. The anointing of God to do great exploits. It was all gone. Huli na nung malaman niyang iniwan na siya ng Diyos. Iniwan na siya ng anointing. Inalisan na siya ng anointing ng Diyos. Yung kanyang mga pambihirang mga exploits, mga pambihirang mga gawa na nakasulat sa Bible, naglaho ng parang bula, sapagkat pag wala po ang Diyos sa ating mga ginagawa po, wala pong saysay. Kaya wag natin talagang hayaan na dumating sa punto na iwanan tayo ng anointing ng Diyos. Alagaan po natin yan. Yung pahid ng langis ng Espiritu sa mga buhay natin, alagaan po natin. Sapagkat napakahirap po. Wala na pong saysay ang ministry katulad ni Samson. Paano pa ito? Wala na yung dati niyang sharpness. Wala na yung kanyang dating lakas, na wala na yung dati niyang sigla. Sapagkat kapag umalis na po ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin, nasa New Testament naman yan, di po ba? Wala tayong magagawa kung wala siya sa atin. Nagagawa naman natin ang lahat ng bagay kung nasa atin ang Diyos. Talagang ang isang bagay na mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano ay presensya ng Diyos. Kaya wag nating hayaan na ang presensya ng Diyos ay maglaho sa mga buhay natin. Amen? Praise the Lord. So ngayon po ay bago tayo magwakas, ipahayag natin itong mga declarations na ito. Sabihin natin, I will not play with sin because I do not want to lose God's precious anointing in my life. Amen. One more time. I will not play with sin because I do not want to lose God's precious anointing in my life. Amen and amen. Yan po. Yan po ang ating panalangin. Ayaw kong mawala ang pahid ng langis, ang precious anointing ng Diyos sa buhay ko. Kaya ayaw kong maglaro sa kasalanan. Huwag mong laruin, huwag kang maglaro ng apoy, kapatid. Mapapasok ka. Huwag mong paglaro ng kasalanan. Pag na-realize mong mali, baka nakahook ka na mahirapan ka ng kumalas. Habang pwede pang kumalas, may grasya ang Diyos. Tutulungan ka niya, tutulungan tayo ng Diyos. Amen? So yan po ang naging paksa natin ngayon, playing with sin. Judges 16, 1-20. At yung napakagandang declaration natin. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Salamat po sa inyong patuloy na
pagsubaybay. At alam ko na pinagpapala tayong lahat nitong ating daily devotionals. At kung gusto niyo din mapagpala ang inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay, i-share niyo po. Ngayon po ay araw ng Martes. Wala po tayong evening online service or activities. Pero 1 o'clock, hindi na po 1:30. 1 o'clock na po ha, ang ating Hope Hour. So see you later, 1 p.m. Ito po si Pastor Rene Alog. Shalom.